Men Pao, congratulations. Hingi lang ako ng quick reaction nyo dun sa yung success nitong nitong What's Wrong with Secretary Kim, kasi ang daming magagandang reviews na binibigay ng mga fans nyo, lalo na sa Twitter, sa social media. Quick reaction. Very thankful kami sa lahat ng mga positive feedbacks and for giving for raising awareness sa palabas namin na ito na yung episode namin. Tsaka sobrang swerte namin na may mga fans kami ganun dahil hindi biro na mag-edit, mag-post, ibigay yung oras nila habang nagtatrabaho or nag-aaral. Maswerte kami sa kanila and we're very thankful and grateful sa oras, love, time, and effort. Ako rin, very thankful to everyone sa inyo rin. And parang pag successful kasi yung show, parang hindi lang kami yung masaya, pati yung mga taong naghirap at nagtrabaho sa likod nito at pinipilit na pagandahin yung show. Parang testament to na lahat ng hard work at pagod nila ay worth it at nakikita at napapansin ng mga tao. Tapos ito na yung question ko. Kasi di ba itong What's Wrong... Wala pa ba yung Wala pa, may lang tanong. Ito kasing adaptation is parang kinater siya para sa mga Filipino audience. Parang di ba adaptation na siya ng Korean series. Paano kayo nag-prepare? Paano nyo prepare yung mga characters nyo dito? Well, sa akin, binabase ko lagi sa script. So, even before that, parang marami akong questions lagi, marami akong tinatanong kung mas gusto nilang gawin to, or baguhin to, or kung gusto nilang gano'n. Pero, ayun, binase ko lang talaga sa script at sa vision ng direction. Mas doon ko ginawa dahil late na rin ako. Late na rin ako pumasok. Pero, ayun, binase ko lang talaga sa script at sa vision ng director namin. Ako naman, napanood ko na to kasi nung pandemic. Siyempre lahat tayo into K-dramas nung nasa bahay lang tayo at bawal tayo lumabas. So parang isa to sa mga napanood ko. And then pinanood ko siya ulit ng in-offer sa akin. And then, medyo kinabahan pero yung paghahanda, meron kasi akong notebook, sinusulat ko doon yung emotional journey ng character. And nagtiwala na rin kami kay Direk Chad na 30 times na niyang pinanood to. So pag sinide by side mo yung original at Korean, parang hindi na siya masyadong nagkakalayo. Kaya sobra din kaming nagpapasalamat kay Direk Chad dahil naalagaan niya kami and then nalabas niya yung hinihingi ng Filipino audience dito sa What's Wrong with Secretary Kim. Can you give one particular na, yung memorable moment na naalala nyo habang nag-shoot nitong series? Ako yung Enchanted, yun yung ang ganda ng eksenang yun, yung parang, may tao bang gagawa nito, mapapasara ng buong theme park. So parang nakakatuwa, and then favorite ko kasi mag-rides. So parang nilook forward ko talaga, akala ko maraming best kayo mag-roller coaster, isang best lang pala, kasi nahilo na po siya. Kaya Ang dami pa nating iikutan na rides na so kailangan ng tapusin. Sa akin, siguro yung first day lang. First day kasi namin yung Enchanted, so ang dami pang ina-adjust sa amin, sa characters namin, and ang dami pang questions kay Direk Chad, naka-adjust rin sa technicals. So, tumatatak sa akin pag nakikita mo yung ang pinaka-tumatak sa akin, nakikita ko yung effort ng lahat na parang gusto rin nilang gawing parang si PMC yung show, parang gusto nilang gawing perfect. Pero meron ba kayong parang winish na sana mas in-explore pa yung ganitong eksena, yung ganun? Hindi naman. Based sa nabasa ko sa script, mas kapag may mga in-improve rin na parts and may mga parts na in-adjust talaga for Filipino audience and in-adapt into our culture. sa akin, tamang timpla lang siya. Actually, parang smooth sailing lang siya. And natutuwa kami na mabasa yung ibang comment na parang
hindi na nila kino-compare. Parang ini-enjoy na lang nila tong Philippine adaptation. So parang nakakatuwa na makabasa ng mga ganong comments sa social media. And nakaka-proud din na reach namin yung expectation ng fans ng original What's Wrong with Secretary Kim. And yun dito sa ano nyo, sa habang nag-shoot kayo, paano nyo dinevelop yung chemistry nyo as a pair? Kasi di ba nagka-work na rin kayo sa Linlang, ano yun, parang sa umpisa ba, comfy na kayo or parang dito nagkakapaan ulit kayo? Ganun. Parang medyo nagkabaan lahat because it's a different, sobrang ibang-iba yung characters. So, siguro para maging comfy, kailangan ko lang mag-loosen up. So, yung mga tinatago kong jokes, nilabas ko. Labas niya. Para naman. Gusto niyo po ba? Sample. Dali. Yung post na masyadong bastos yung mga jokes. Yung mushroom. Ay, hindi pala. Bastos. Madami po siyang libro ng grave jokes. Hindi niyo po nila masalin lang kasi serious actor siya dun. Dito medyo magaan yung vibe. Mga panento lang sa akin, mga mas nakakatanda sa akin. Sample daw po. Hindi pwede. Tapos natatawa naman, joke niya yun sa buong set. So pati yung mga crew natatawa. Kasi pang lalaking joke siya. Tapos next question, kasi natanong na to kanina pero sinagot mo, Kim. Totoo ba na hindi kayo nahirapan sa kissing scene? Yun sa yung latest ngayon. Grabe naman yung, ano sagot ko kanina? Hindi. At syempre mahirap siya. May nakakahiya syempre kay Paolo. Tsaka may pressure din. Kasi isa to sa mga inaabangang eksena no? sa series talaga. And syempre ayaw namin i-fail yung mga tao. Paano kayo nag-prepare doon? Kasi di ba ayun yung one of the most iconic scenes nung series. Ano yung mga preparation nyo? Di ba yung iba kasi parang meron pang workshop na ginagawa. Sa inyo, paano nyo ginawa? Paano? May workshop. O di ba magaling mga intimacy workshop? Sa amin, very clear naman yung kailangan gawin. And parang maganda rin dito, may pagbabasihan kami, yung original. And parang pinipili rin ni Direk Chad yung mga scenes na parang hindi pwedeng palitan dahil hahanap-hanapin ng mga tao. So, ayun na, parang sinunod lang namin kung anong gusto niya, tapos ginawa na namin para isahan na. Ako naman, ito yung second case ni BMC and Secretary Kim. So, syempre may pinanggalingan yun, kaya medyo ako yung leader doon sa ano. Kasi may trauma siya, pag pumipikit siya, parang nakikita niya yung red heels. So baka nang sabihin ng mga tao, grabe naman si Kim. Pero parang natanggal yung, meron siyang nag-explain! Bakit? Hindi ano siya, pero sa ibang mga eksena, siya na privilege. Abangan niyo na lang. Parang ikaw pa rin. Ay, hindi tinigil ko pag 2 times na po ako naging leader. 5 po kasi ito. Sinabi mo ba? Parang yun ba? So kapag nag-shoot kayo, kailangan ba yung reaction nyo is laging genuine? Or ano ba yung nararamdaman nyo? Nagiging totoo ba yung kilig? Yung ganun? Para sa akin, yun yung magic kasi ng pag-arte ng parang pag nasa screen kayo. Parang as much as possible, kailangan maramdaman ng audience yung gusto nyong ipahiwatig at iparamdam. So kapag kapag nakikita mo sa mga artista na hindi sila kinikilig sa isa't isa, nagtatranscend rin yan sa viewers. So as much as possible, parang ayun, tinatanong rin namin yung mga directors namin, okay ba yan? Kulang? Or may kailangan i-adjust? Parang kulang na pagmamahal. Parang may directions naman lagi yan. And may mga may certain scenes na or feelings or emotions na kailangan maramdaman ng mga manonood. Kinikilig naman siya sa akin. Natutuwa din kami kasi mga staff din namin, nakita namin sila naka-smile. So parang siguro tama lang siguro yung ginagawa natin. Kasi yun yung basihan namin. Sila yung basihan namin. Yung mga nanonood sa monitor, yung mga staff. Kapag nagpe-preview sila, tapos naka-smile. So
Tapos yun na yung ano namin, nakasmile siya, pasok to sa mga manonood. Tapos, kahit na alam naman na nila yung mangyayari. So, parang yun, nakakatuwa din. Actually, yung buong set namin, parang, parang very into what we are doing. Parang gusto namin maging okay at maganda. Kaya din siguro nag-reflect sa lahat ng mga nanonood ngayon. Pero di ba sa atin, di ba after ng mga shooting, ng taping, uso sa atin yung nagpapagpag. Sa inyo ba, nadadala niyo yung emotion na yun, yung kilig na yun, nadadala niyo ba pag-uwi? Or paano kayo or paano kayo Di ba napapagod ka na mag-smile? or paano ginagawa niyo para makapagpagpag, ganun? Pag ganito kasi parang light yung emotions. Mm-hmm. Parang unless hindi ka happy sa ginawa mo sa set. Parang ano siya, parang umuwi ka lang naman na parang tapos na yung trabaho, magkano yung trabaho today. Walang mabigat na emosyon na dinadala. Parang ganun lang. Parang hindi naman siguro kailangan ipagpag. Pag maganda yung pag positive yung feeling. Hindi naman mahirap bitawan yung ginagawa namin role dito sa Secretary Kim. Unless horror ka, sa liban ka lang. Kung talaga magpagpag, baka madala mo naman yun. Gawin sana. Yung mga ganyan. Merong mga certain characters naman na kailangan ng pagpag or parang hindi. Enjoy mo na lang. Yung kilig ka today, sige. Lilipas din. So, kumusta ang Kim Pao kapag off-cam na? Ano ba? Ganito lang. Ayan lang siya. Ayan lang. Ganito rin. Sobrang energetic ni Kim. So, ganito. Ganyan lang siya. Lang siya. Good listener. Kikinig lang siya, tapos natawa lang siya. Okay naman, di ba? Tinatiming lang talaga pag nag-blocking or rehearsal. Yan, si Aileen. Siya yung kumukuha ng mga BTS. Oo, tumatiming lang talaga siya sa Tumatiming mga bagay na na. maayos. May last two questions na lang ako. Ano yung qualities ng isa't isa yung na-appreciate nyo? First, during sa shooting. Second, kapag off-cam. Qualities ng isa't isa. Sa shooting, parang very vocal naman ako na sinasabi ko gusto ko yung working ethics ni Kim. Madali siyang katrabaho, mabilis siyang magbihis, mabilis siyang alam niya yung lines niya. And para sa akin, gusto ko sa ng taong hindi na-hassle sa trabaho para nakakapag-concentrate kayo sa kung anong kailangan talagang ibigay or gawin sa eksena at sa araw na yun. And off-cam naman, galante si Kim. Feeling ko may experience nyo kasi binigay nyo na yung mga Twitter handles niya. So, feeling ko may experience nyo na yung pagkagalante ng Kim. Uy, grabe siya. Ako naman, same din sa kanya. Parang sinabi ko na to dati na parang siya yung boy version ko. When it comes to work, and then... boy version na low bat. Alam ko naman boy version na ganito, siguro sasabog na tayong dalawa. Hindi na nila tayo kakayanin. So parang balance lang. And yun, so sa work, ano naman siya, isa sa mga natutunan ko na lang sa kanya is hindi mag-cellphone habang nasa set para makapag-concentrate na maayos. Yun naman din yung natutunan ko sa kanya. Hindi magdadala ng phone pag nasa set na. Para magawa mo talaga na maayos yung trabaho mo. And then, kung sinabi ni Galante po ako, mas po siya. At mas may experience niyo po. Yun, dahil hiningi niya po yung Twitter handle. Ay, ayan! Mas po siya. Yung parang, talaga? Ganyan po siya. Mga unbelievable na mga bagay na bibigay niya po. Colin. Oaks, yan po siya. Siya po yun. Last question na lang. Ano yung Papalakpakan po sila. I think naambagan po sila ni Paula Avila. nakarelate? Ano yung ano na lang yung impact na naidulot nitong What's Wrong with Secretary Kim sa professional career niyo at sa personal life niyo? Ako never ako nakagawa ng isang mahabang show na ganito na light. And ayun lang, parang wala akong masyadong iisipin kung hindi naman ganun ka-light, pero sa mga nagawa ko dati. And
nagawa sa professional career ko, bago at least may nakikita ng tao na may mga kaya akong gawin na hindi nila ina-expect na kaya. Parang gusto ko talagang, ayoko rin nililimitahan yung sarili ko. Gusto ko nakagawa ako ng mga unexpected na hindi ina-expect ng mga tao para bago rin makita nila sa akin. Ako naman, ano ko dito is, sa mga natutunan ko dito, habang ginagawa is, huwag mo dalhin yung problema mo sa trabaho. Talaga. Yan talaga yung number one na natutunan ko. Dahil hindi naman maintindihan ng maraming tao kung ano yung pinagdaanan mo sa bahay. Pagpunta mo ng trabaho, hindi mo naman ma-explain sa mga crew, utility na, ito kasi nangyayari sa akin, pasensya na. So parang hindi naiintindihan ng marami. So ikaw na lang mag-adjust. Parang dumating ka sa trabaho, kung ano yung dapat mo itrabaho, tapos iwan mo muna yung problema mo sa bahay. Parang ganun. Mas easier yun kaysa problemahin ka ng maraming tao. Ganun. Uy, lalim. Sino ba yun? Charot. Ala siya! Wala po. May question po Yun. sila. Ay, hindi. Last 5 minutes na lang daw pa. So, mag-jump na lang po kami sa sorry. Go, Bere. Sa ano. Marami pa ba yan? Ilan pa ba? Bali, kasi ano po, kapamilya fans po kami. Ngayon, gagawin na lang po namin pag na-question na lang, mga nakakatawa na lang po. Bali, random na question na. Pinagdaanan yun Opo. since Yan. 12 o'clock kanina eh. Kung True Blue kapamilya po kayo, ano po ang ibig sabihin ng ABS-CBN? Yes. Huwag mo na ng Paolo, ABS kayo, CBN. ABS ka, CBN ako. Yun ba? Opo. Kung true bro ka, pamilya ka, ano ba ibig sabihin sa'yo ng ABS? CBN. Sabi kasi daw kanina ni Kim Chiu, solid ka pamilya daw siya. Yes! Totoo na. Sa akin, ano naman parang sa... Hindi naman ako sintagal ng mga ibang tao dito sa ABS, pero... ano talaga, parang... Yung sinasabi nilang parang naging pamilya may mga tao. Pero naging ganun talaga, pumasok ako dito, wala akong kilala. Parang accept ako ng Dreamscape. Alam niyo naman, awkward ako sa mga tao. Lagi gumawa talaga sila ng paraan para mawala yung awkwardness ko na yun sa mga staff, sa mga crew. And parang more than anything, parang ano talaga, parang talagang naging pamilya yung mga tao. CBN. Wala ka na. CBN Creative, Bravest, Brain, Yes. Nicest. Patol na. Ato na diba? So yung kumamilya nga ako, diba? Uy, next Ayun. question mo. Yung pagkapaniwanan ito ng kapamilya admin natin. Bali, next na lang po is yung, ngayon po, isa sa mga team song po is lagi ng Bini. Tapos, bali, fill in the blanks na lang po. Anthropic ko. Salamin na yun. May wagang salamin, kailan mo ba aaminin? Kaharap niyo po yung isa't isa. Ano po yung aamin? Bumuboy abunda na. Grabe na ito. Hindi ko alam. Ano yung question? Ako, hindi ko nag- Parang may wagang salamin. Mali yung kanta, dapat May- lagi. Kasi wala namang salamin sa Secretary Kim. Opo, pero Bini din. Dahil asa binit. Ano yung aaminin niyo na lang po sa isa't isa? Yun kasi yung lyrics. Gusto mo kantayin ko sa'yo. Nahiwagan sa lamin. Kailan aaminin. Ka-level ba ito ng Little Miss You? Parang iba. Nasa- Bakit yung lagi-lagi na lang? Lagi-lagi blank. Sige, yun na lang. Lagi lang. Oh, kasi yun yung kasabi Ayaw masasabi niyo. Baka mas proper. Lagi-laging magpapasalamat sa'yo. Yes. Grateful hearts. Sila. Lagi-laging hindi mapapagod na makatrabaho ka. Thank you. Halika na, Ay, last na pa. Gutom na yan. Kaya ganyan na lang mga Next, May ano pa yung isa pa? meron pa ba? Sige, sige. We're down to our last three. Meron pa daw po, Sige, nahiya ito lang na. sila. Hindi ano. Pabasa ako ng tanong. Sino na? Anong Ay, si anong password? Sa akin, for team lang naman. Since parang, ano yung nafe-feel mo ngayon na na-concur mo na yung
streaming platforms tsaka television. Sinusunod pa yung video, View, I1 TFC, tapos sa TV naman yung tanghali sa Showtime Asap sa gabi din lang at tungkol sa Secretary Kim. Monday to Sunday, napapanood siya na. O maybe pa for sa next month ata. Yung ano yung natin-film mo na na-confirm mo yung mga platforms anytime, anywhere. I want. Na-confirm ko po talaga na bawal lumabas talaga sa TV. Hindi. Ano lang, sobrang siguro sinwerte lang po ako sa ABS dahil hindi nila ako pinabayaan and hindi nila ako wala, sinwerte lang talaga, pasalamat lang talaga ako sa Panginoon dahil yung tiwala at yung mga projects na binibigay sa akin at pinagkakatiwala sa akin ay mapanood siya araw-araw. So parang nagkataon lang po siguro and then yun lang, siguro swertihan lang and then tamang dasal at tamang pasasalamat sa lahat-lahat. Siyempre sa management namin, sa ABS-CBN, sa lahat ng mga kapamilya, and then sa lahat ng mga nagtitiwala at nagmamahal at sumusuporta. Yun lang. Okay, sorry, Pao. Ilang years ka na sa ABS from the day you signed up the contract? It's been what? 6, 7? May maganda yung huli, yung mga huling tanong. Ang ganda. Alin ba ito? Kasi, 13 years. 13 years lang ba yun? Sige, research natin. Ito. Alam ko, ginawa ni Sir Day 2011, tapos 2012 ako lumabas. Na official. Hindi kasi plus 3 minutes. Okay. Ilan lang. Last two questions, 2012 or 12 years. Talaga. Lagot. Kasi ano na siya eh. Parang ilang episodes na 28. Siyempre, sir. 29 po. 12 midnight na yun. Nawiwindang yung fans every time na may kissing scene kayong dalawa. Ay. Ang tanong, sabi nyo nga, dalawa, hindi, tatlo. Isa, yung first, nung hinatid ka sa bahay. Pangatlo is yung aparador. Ano Aparador. ang most memorable kissing scene yung dalawa sa tatlong yun? Kapalit ko talaga kay ano. Actually, interesting yun. Talagang trending yung episode na yun. Wanna share? Parang meron pa. Meron pang isang Wow. hindi pa na papalabas na feeling ko matatalo yung mga previous na Wala So, na favorite pa ni Ate world. Cathy yun yung BH na. So, Madam Cathy. Favorite Siya po niya. yung basihan namin. Sinasabi niya pa, siya mismo nagsabi kanina ay walang-wala yun dun sa isang. So, kinakabahan na ako ipapalabas. Next week yun. Ay, hindi Pero out of pala, the hindi three, pala. yung pinakagusto mo. Ako, gusto Grabe ko yung naman yung first. pinakagusto. Gusto ko yung first kiss dahil parang doon nabasag yung barrier ni Brandon na maling character pa rin. Parang very meaningful yun. Na parang nawala lahat ng takot niya. Ano Feeling ko third sa'yo. Grabe ka naman. Uwi-uwi na yung kabang-kaba ako eh. Ay, Wow, Kapag kaya hinalingan mo na lang. oh my God. Napaka-OA! Napaka-OA! Si Secretary Kim yun. Ano naman, siguro yung una, kasi yun yung paulit-ulit. Ang daming shot. Pinili ko na yung una eh. Third ka na lang. Second na lang. Ang wild na ito. Boring. Para sweet lang. Ah, Skip you. Third ka na lang kasi ikaw nagdala nung Napaka-OA! Napaka-OA mo! Kung gusto mo, pag hindi ko ginaling, uulit. Gusto mo ba? Parang mas gusto mo ulit. Hindi, mainit. Sobrang init. Di mainit talaga doon, kaya tinodo ko naman siya lang. Grabe naman, pero yun po. Thank you po. Saan po kayo nanonood? Sana sa view niyo pinapanood yun, no? Sinagot naman sagot. Sorry, kasi pinapatanong sa amin doon ng Kim Pao fans. Nino? Sino yan? Mga Kim Pao fans. Ah, Kim Pao Kanina po kasi fans. nag-ask Wala po sila sa Twitter. dito, ikaw. Yes. So, Ikaw yan. Pao, sorry. Nagka-crush ka na ba? Naging crush mo ba si Kim? Si John.
And if yes, kailan nag-start? Crush is paghanga. Crush is paghanga. So, Paghanga lang naman. Umamin ka na. Okay lang naman sa akin. Kasi hindi pala, no? Syempre hinahangaan ko naman si Kim, pero I think parang ngayon ko lang din nga naalala na nire-resurface yung mga interviews ko dati na gusto kong makatrabaho si Kim. And ngayong nakatrabaho ko na, parang tama pala ako dati na hingin na makatrabaho si Kim dahil hindi ko lang hinangaan yung galing niya, kundi pati yung disiplina niya sa trabaho. Hindi, syempre, tsura niya, sexy, kaya maganda. Maganda yan ngiti. Tapos, ayun. Magaling mag-alaga ng mga tao. Tapos, ano pa ba? Sin, ang tagal na. Hinangaan ko naman si Kim ever since. Parang yun, yung energy niya, nawala ako. thank you, Pao. How about si Kim naman? Alin yun? Ayan, ganun din. Yung paghanga. Yung paghanga, di ba? Siyempre. Sino ba hindi hanga sa kanya? Yes. Oh, yes. Bata mo. 16 years old. Wala yung dress ko dito dun sa sinabi ko. Hindi naman, oo naman. Sino ba naman hindi magkaka-crush kay Paolo? Oh my God. Cute naman siya, tapos tahimik lang siya, tapos gusto mo siyang patawanin lagi. Pero hindi naman siya lagi natatawa. Parang okay naman yung personality niya din. Nonchalant siya. Oo, very nonchalant. So, Hyphenated by nonchalant, one word. ayun, ano naman, cute naman siya. Tapos parang pag nag-smile siya na sometimes mo lang nakikita. So parang kang, yes, nag-smile siya. Ganyan, ganun. Yes, natawa siya. Sa 5 jokes ko, mga 3 lang siya matatawa or 2 or minsan wala. So parang, okay, congrats. Pwede palang pa-share na lang. Paano mo pinapatawa si Pao? Na-joke ka lang. Paano mga joke? Sample. Grabe, parang ang dami ko nasabing jokes sa kanya. Pinaka natawa. Ano yung pinaka natawa siya? Hala, nakalimutan ko na. Ano ba? Hindi ko nalabala. Opo, depende po kasi sa mood. Baka pag umiyak po siya, mag-joke ako, wala po talaga yun. Depende sa mood niya. Oo. Okay. Thank you po. Pwede pa-invite na lang po. Ayan, sige. Facing to you or Kahit saan. Kahit, okay. Since you asked, ikaw na kanito may kay Kentin, kapamilya online. Hello po sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga followers dyan, and subscribers ba. Inibitahan po namin kayo manood ng What's Wrong with Secretary Kim now on Free TV. Yes, mapapanood niyo na po ito tuwing weekends. So kapag stress kayo, tuwing weekdays alin lang, ito naman pag weekends niyo, kikiligin naman kayo at it's a breath of fresh air. So, and po every Saturday, 7:15 at tuwing Sunday naman po, mapapanood to after 8 p.m. sa A to Z, Kapamilya Channel and TV5. TV5. Thank you so much. Pero huwag din ko rin kalimutan sa View app kasi mas advanced ang episode doon. So, yeah. Thank you so much. Thank you po. Thank you. Crush is paghanga. Crush is paghanga. So, Paghanga lang naman. Umamin ka na. Okay lang naman sa akin. Kasi hindi pala, no? Syempre hinahangaan ko naman si Kim, pero I think parang ngayon ko lang din nga naalala na nire-resurface yung mga interviews ko dati na gusto kong makatrabaho si Kim. And ngayong nakatrabaho ko na, parang tama pala ako dati na hingin na makatrabaho si Kim dahil hindi ko lang hinangaan yung galing niya, kundi pati yung disiplina niya sa trabaho. Hindi, syempre, tsura niya, sexy, kaya maganda. Maganda yan ngiti. Tapos, ayun. Magaling mag-alaga ng mga tao. Tapos, ano pa ba? Sin, ang
Tagal na, hinangaan ko naman si Kim ever since. Parang yun, yung energy niya, nawala ako. Thank you, Pao. How about si Kim naman? Alin yun? Ayan, ganun din. Yung paghanga. Yung paghanga, di ba? Siyempre, sino ba hindi hanga sa kanya? Yes. Oh, yes. Bata mo. 16 years old. Wala yung dress ko dito dun sa sinabi ko. Hindi naman, oo naman. Sino ba naman hindi magkaka-crush kay Paolo? Oh my God. Cute naman siya, tapos tahimik lang siya, tapos gusto mo siyang patawanin lagi. Pero hindi naman siya lagi natatawa. Parang okay naman yung personality niya din. Nonchalant siya. Oo, very nonchalant. So, Hyphenated by nonchalant, one word. ayun, ano na ba? Cute naman siya. Tapos parang pag nag-smile siya na sometimes mo lang makikita. So parang kang, yes, nag-smile siya. Ganyan, ganun. Yes, natawa siya. Sa 5 jokes ko, mga 3 lang siya matatawa or 2 or minsan wala. So parang, okay, congrats. Pwede palang pa-share na lang. Paano mo pinapatawa si Pao? Na-joke ka lang. Paano mga joke? Sample. Grabe, parang ang dami ko nasabing jokes sa kanya. Pinaka-natawa. Ano yung pinaka-natawa siya? Ala, nakalimutan ko na. Ano ba? Hindi ko na nabala. Opo, depende po kasi sa mood. Baka pag umiyak po siya, mag-joke ako, wala po talaga yun. Depende sa mood niya. Oo. Okay. Thank you po. Pwede pa-invite na lang po. Ayan, sige. Facing to you or Kahit saan. Kahit, okay. Since you asked, ikaw na kayo tumingin kay Kentin, kapamilya online. Hello po sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga followers dyan, and subscribers ba. Inibitahan po namin kayo manood ng What's Wrong with Secretary Kim now on Free TV. Yes, mapapanood niyo na po ito tuwing weekends. So kapag stress kayo, tuwing weekdays alin lang. Ito naman, pag weekends nyo, kikiligin naman kayo at it's a breath of fresh air. So, and po every Saturday, 7:15 at tuwing Sunday naman po, mapapanood to after 8 p.m. sa A to Z, Kapamilya Channel and TV5. TV5. Thank you so much. Pero huwag din ko rin kalimutan sa View app kasi mas advanced ang episode doon. So, yeah. Thank you so much. Thank you po. Thank you.